Yo yo yo, magandang araw sa inyong lahat. Ang bidyong inyong mapapanood ay mula yan dito kay Kaalaman PH. Ang sabi, India na isa ng China sa balak nito. China nagalit. Okay, wag na natin patagalin to, play na natin. Sa malalawak na karagatan na kung saan ay nagbibigay ng kapangyarihan at kasaganaan sa mga bansa na nagtulak sa kanila na magkaroon ng interes sa mga lugar na ito. Kamakailan, nagkaroon ng mga alingas-ngas tulad ng nangyari sa Indian Ocean dahil sa mga plano ng China na magtayo ng mas malawakang impluensya at kontrol sa mga lugar na ito. Subalit, hindi nagpapahuli ang India na nagpapatupad ng mga hakbang upang pigilan ang anumang pagpapalaganap ng China sa kanilang teritoryo. Gayunpaman ay naisahan ng India ang mga hakbang na ito ng China at nakamit nila ang suporta at proteksyon laban sa panghihimasok nito sa kanilang teritoryo. Hindi nakapagpigil at sumabog ng galit ang bansang China. Ano nga ba ang mga hakbang na ginawa ng China upang sakupin ang teritoryong ito? At paano naisahan ng India ang bansang China? Yan ang ating aalamin. Naging alanganin ang sitwasyon sa Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh at maging sa Maldives dahil sa mga malalaking proyektong konstruksyon doon. Sa mga bansang ito, karaniwang nangyayari ang malalaking proyektong konstruksyon na pinunduhan o suportado ng ibang mga bansa o malalaking korporasyon. Halimbawa na lamang ay ang China's Belt and Road Initiative, BRI, na nag-financed ng marami. Wait. Ito, maganda to, no, mga tol, no. Nakakuha tayo ng mga bagong kaalaman dito kay Kaalaman PH. Ito patungkol yan dito sa issue naman nitong China at India, no. Play na natin to. Aming infrastructure projects sa rehiyon na nagdulot ng malaking utang at naging sanhi ng pag-aalala sa posibleng pagkawala ng soberanya o kontrol sa lokal na ekonomiya. Nagpapalakas din ang India sa kanilang pakikilahok sa isang grupo na may 3 bansa, kasama ang US, Australia at Japan na nagpapakita ng kanilang determinasyon na palakasin ang kanilang posisyon sa pandaigdigang entablado. Alam ng nakararami kung paano nagsimula ang China sa isang proyektong tinatawag na Belt and Road Initiative, BRI, na isang ambisyosong plano para sa kalakalan sa buong mundo na naglalayong palawakin ang impluensya at presensya ng China sa internasyonal na komunidad. Noong una, ginamit ng China ang BRI upang lalong mapalakas ang kanilang relasyon sa mga bansang may mahihinang ekonomiya tulad ng Djibouti, Sri Lanka, Myanmar at Pakistan, na tila isang hakbang upang ilaban ang impluensya at kapangyarihan nila sa India at sa rehiyon. Ginamit din ng China ang malaking pera sa pagtatayo ng mga oil refineries, mabilis na internet cables, rails ng tren at kahit mga pipeline para sa gas para gawing alternatibong ruta ng kalakalan sa paligid ng India. Gayunpaman, nagbuo din ng China ng strategic railway line mula London papuntang China at isa pang linya mula China patungo sa Iran, dadaan din ito sa Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan at magtatapos sa Tehran, Iran. Ito ang paraan kung paano literal na nagtatayo ang China ng sariling ruta ng kalakalan para maging isang ekonomikong superpower. Sa proseso na ito, ang layunin ng China ay ang pag-angkin ng militar at ekonomikong kapangyarihan laban sa United States sa pamamagitan ng pagpalibot sa kanilang mga kalaban tulad ng bansang India. Ang katanungan dito ay kung paano haharapin ng India ang mga epekto ng seguridad mula sa Belt and Road Initiative ng China. Naging isang malaking tanong na rin kung ano kaya ang magiging diskarte ng India para sa posibleng tunggalian ng mga militar at ano ang mga mapag-aralan na material na makakatulong sa pag-unawa sa hakbang ng India. Ayon kay Alfred Thayer Mahan na isang historian, ang Indian Ocean ay magiging sentro ng kapangyarihan sa Asya para sa sinumang may kontrol nito sa rehiyon. Kaya mahalaga ang Indian Ocean sa usapin ng geopolitika dahil dito nagmumula ang kapangyarihan at impluensya sa buong Asya. Kapag tiningnan natin ang mapa ng mundo, makikita na ang rehiyon ng Indian Ocean
ay binubuo ng 28 na bansa na matatagpuan sa 3 kontinente at sumasakop sa 17.5% ng kabuuang lawak ng lupa ng mundo. Ang mga bansang ito ay kasapi sa Indian Ocean Rim Association, isang asosasyon na binubuo ng 21 na miyembro, kasama ang mga pangunahing bansa tulad ng Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Kenya, Malaysia, Oman, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Thailand, UAE, at Yemen. Bukod dito, may 7 iba pang bansa sa rehiyon ng Indian Ocean na hindi kasapi sa nasabing association, kabilang ang Brunei, Cambodia, Maldives, Myanmar, Pakistan, Timor-Leste at Vietnam. Ang rehiyon na ito ay tahanan ng higit sa 35% ng populasyon ng mundo, na may humigit kumulang na 2.6 bilyong tao. Isa na rito ay makikita natin na kung saan ang rehiyon ng Indian Ocean ay naglalaman ng ilan sa pinakamabilis na lumalagong mga bansa sa buong mundo. Pangalawa ay hindi rin maaring balewalain ang katotohanan na ito rin ay isa sa pinaka-estratehikong mga rehiyon sa mundo na kung saan ang mga international trade ay nagaganap. Kumbaga, dito sa Indian Ocean, talagang nagkukrus ang mga landas ng kalakalang pandaigdig. Ang Indian Ocean ay mahalagang koneksyon sa pandaigdigang ekonomiya na nag-uugnay sa North Atlantic at Asia Pacific. Isa pa, dito rin matatagpuan ang mga pangunahing ruta sa dagat na nagdudugtong sa Middle East, Africa at Southeast Asia patungong Europe at Amerika. Pero kung alam ng lahat na ang nakakagulat rito ay araw-araw, 80% ng world trade sa langis na nasa dagat ay dumadaloy lamang sa 3 makitid na daanan sa Indian Ocean, talagang kahanga-hanga. Mayroong 3 mahahalagang daanan sa Indian Ocean. Ito ay ang Strait of Hormuz, ang Strait of Malacca at ang Bab el-Mandeb. Tinatawag natin ang mga ito na mga choke points dahil kung sakaling mayroong pagpigil dito, ay maaring huminto ang karamihan sa world trade. Sa madaling salita, kapag naputol ang mga daanang ito, maaapektuhan ang galaw ng mga kalakal sa maraming lugar. Ang Strait of Hormuz ay isang daanang papunta sa Persian Gulf at sa Gulf of Oman. Makikita natin ang relasyon ng China sa pamahalaan ng Mozambique at ang kanilang kontrol sa Dar es Salaam port sa Tanzania. Sa madaling sabi, ang pagkakaroon ng kontrol sa mga choke points sa Indian Ocean ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa pandaigdigang kalakalan. Ito ay nagsasabi na kung hindi kontrolado ang mga lugar na ito, maaaring agad na hadlangan ng mga kalaban ang iyong kalakalan. Maliwanag na ang China ay unti-unti nang pinalalawak ang kanilang dominasyon sa lahat ng mga choke point. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Indian Ocean ang maritime trade, lalo na para sa India nang dahil sa pakikisalamuha sa China. Ngunit hindi rito nagtatapos ang lahat. Maliban sa mga maritime trade routes, ang Indian Ocean ay mayaman sa mga resources sa buong mundo. Sa katunayan, maraming yaman dito ang hindi pa natutuklasan. Sinasabing ang 16.8% ng kabuang mga reserba ng mundo at 27.9% ng mga reserbang natural na gas ay matatagpuan sa Indian Ocean. Ito ang nagbibigay daan sa tunggalian sa pagitan ng India at China. Ang teorya ng String of Pearls ay sinasabing plano ng China na palakasin ang kanilang kontrol sa paligid ng India sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga naval base sa mga kalapit nilang bansa sa paligid. Sa kasalukuyan, mayroong isang Cold War na nabubuo sa pagitan ng India at China. Matagal nang pinag-uusapan ang teorya ng String of Pearls at ang krisis sa Ukraine ay nagpabuhay muli ng interes sa usaping ito sa kadahilanan ng mga strategic placement ng China sa Gwadar at Djibouti. Maingat na inilagay ng India ang kanyang base sa Oman at dito natin matatagpuan ang Dakum Port na kung saan dumadaloy ang mahahalagang imports ng krudo ng India mula sa Persian Gulf. Ang lugar na ito ay nasa estratehikong lokasyon sa southeastern seaboard ng Oman at overlooking sa parehong banda ng Arabian Sea at Indian Ocean. Bukod dito, ito rin ay nahahati sa mahahalagang daanan ng dagat sa Arabian Sea at Gulf of Eden. Sa kabuuan nito, nagalit ang China dahil sa pag-iwas ng India sa kanilang mga hakbang sa Indian Ocean, lalo na sa pamamagitan ng pakikilahok sa Quad at pagpapalakas ng relasyon sa mga kaalyansa sa rehiyon.
Ito ay nagpapakita ng pagtutol ng India sa ambisyon ng China na maging pangunahing magkokontrol sa rehiyon na maaring magsanhi ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa huli, ang sitwasyon sa Indian Ocean ay nagpapakita ng mas malalim na tunggalian sa pagitan ng China at India na nagdadala ng malaking banta at pagbabago sa geopolitika ng rehiyon. Ang pagpapalakas ng China sa Indian Ocean ay nagtutulak sa India na kumilos upang protektahan ang kanilang mga interes at kontrahin ang lumalaking impluensya ng China sa rehiyon. Iyon mga tol. Kayo, ano sa tingin nyo itong nangyayari dito sa issue na itong India at ng China, no? Yun, kayo na bahala magkomento at kung meron kayong mga iba pang opinion, yan, comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin. Ayan, maraming salamat dito kay Kaalaman PH at sa inyong lahat. Peace!